Hello, kumusta po kayo? Ako, kumusta rin? Ikwento ko lang konti yung nangyari kahapon, yung tungkol sa bagyo. Na yun nga, ang forecast, super typhoon. Tapos, Bicol yung tinutumbok. At kung titingnan ko kasi doon sa yung satellite image, ang takbo ng bagyo para bang dadaanan or matutumbok yung Albay. Pero wala naman sana kaming balak na wala akong balak na umalis, mag-evacuate. Kasi tagal ng panahon, nasanay na ako sa ganyan. Kaso yung mga local officials ayaw pumayag na hindi umalis yung mga tao, hindi lumikas. Kasi nga ang problema dito yung baha from the vulkan. So hindi sila tumitigil, talagang mandatory evacuation. So kumbaga nagagalit na yung mga opisyal kaya sumunod na lang sila. And then yung kapitbahay ko na 2 palapag ang bahay, usapan namin yan. Kung hindi sila mag-evacuate, hindi rin ako. Tapos diyan ako sa kanila matutulog. Kasi nga, siyempre at least 2 palapag ang bahay. But then, ayaw naman sana nila, kaso yung mga anak nila ang iingay, makulit, nagagalit na umalis na raw. Ako naman, yung kapatid ko, kinukulit din ako, na sila yung natatakot eh. Sila yung worried. Pero ako, okay lang naman sa akin. Sabi ko, para walang sisihan. Sinasabihan ka na ng matigas ang ulo. O di, sige. Ayoko kasi ang dami kong ginagawa dito. Pero nung kwan nga, sabi ko wala namang ulan, walang hangin. Pero sabi ko sige, kasi nag-brown out din. Ay sabi ko, kung nag-brown out, wala naman akong matatrabaho, di sige, umalis na lang. So yun, doon ako sa sister ko. Kasi safe ang location niya, yung bahay niya, safe. Tapos, di ba sabi, 8:00 yung dadaan yung bagyo. Basta sabi ko, ano ba ito, may bagyo ba o wala? Kasi talagang napakatahimik, walang ulan. Hanggang hating gabi, sabi, 8 to 11 p.m. yung dating ng bagyo. Ako kasi po, wala na akong tiwala sa behavior nga ng bagyo na kagaya niyan. Yung track ng bagyo, kung titingnan mo doon sa satellite image, madadaanan talaga yung Albay province. Pero tingnan mo talaga sa totoo lang, hindi talaga dapat pagtiwalaan yung hindi po yung pag-asa, hindi yon. Yung behavior ng bagyo, kasi last minute nag-iiba, nagbabago yung direksyon. Kaya doon ako hindi nagtitiwala. Kaya yun nga, sabi ko, ano ba ito? Kasi sabi ko, parang sobrang exaggerated yung pagbabalita, Parang nakakatakot, nakaka-worry. Kaya yung ginawa dito sa amin, sa barangay namin, pa lang, nag-umpisa yung announcement tungkol dyan sa bagyong yan. Wednesday, then sa Thursday, inanuhan na nga na magsipaglikas na, susunduin na yung mga tao. Pero wala namang kumikilos kasi nga, ang init-init, walang kahangin-hangin. Asa na Friday, talagang pinilit na hinakot na talaga yung mga tao. Talagang nagagalit na yung Tapos kami naman, since nagagalit yung mga kamag-anak namin na lumikas na, pinagbigyan na lang, di umalis na lang kami. Umalis ako, sumabay ako sa kanila. Ang alam mo, at saka nakakalungkot na kasi dahil makita mo sa paligid, parang ghost town. Parang ghost town na yung barangay, buong barangay. Wala nang katao-tao, walang naglalakad. Wala nang
Wala nang dumadaan ng mga sasakyan, ng motorsiklo, wala. Wala nang tao. At saradong-sarado yung mga bahay. Talagang sinecure, as in, sinecure talaga. A day before pa, 2 days before pa ng bagyo, di ba yung bagyo, Saturday evening, Miyerkules pa lang, talagang maririnig mo dito, pukpukan na ng kuan. Maririnig mo, parang may construction. Kasi, sinisecure yung bahay. As in, saradong-sarado yung mga bahay, wala nang katao-tao. Sabi ko, parang ang lungkot. Parang masyadong eerie. Ganun pala pag ang isang komunidad, wala nang katao-tao. At alam mong walang tao. Parang, hindi lang malungkot, kundi parang, ano ba, parang, napaka-eerie nga, na parang ikaw lang mag-isa ang nandiyan dyan. Parang hindi maganda sa pakiramdam. Kaya, sabi ko, sige, alis na lang. Anyway naman, kung talagang hindi na nga kasi ngayon unpredictable na talaga yung yung panahon ngayon. Kaya, kita mo, umaga pa lang, ang init-init ng panahon, may storm surge dyan sa mga tabing dagat. Kaya sabi ko, ay, baka kung ano nga naman ang mayayari, o sige na nga, alis na nga. Tapos yun, hanggang hating gabi, wala namang ulan, walang hangin. Naiinis na ako. Sabi ko, buti pa hindi na lang ako lumikas. Kasi, kumbaga, istorbo sa, yung nabubulabog yung daily routine mo eh. Tapos yun, maya-maya, sabi ng kapatid ko, maya-maya yan, Anya, malalakas ang hanggang nag-umaga po, walang hangin, walang ulan. Umulan nung talagang umaga na, alas 5 ng umaga. So parang walang kwan. I mean, wag ka nang magsisi kasi what if may malala ang nangyari, di at least safe, naka-safety ka. Yun pala po, nag-iba nga yung direksyon ng bagyo. Medyo nag-move away from Albay. Kaya yung tinamaan, yung nakausli na island ng Catanduanes, umusog papunta sa eastern side. Kaya pala sabi ko, kaya pala signal number 3 kami, pero wala namang kahangin-hangin, napakatahimik. So yun ang nangyari hanggang sabi ko, kung sa susunod hindi na ako kaya lang pag ganyan na signal number 3, pinapatay yung pinuputol yung ng kuryente. Kaya wala ka rin namang magagawa. Tapos yun, alam niyo ba, ito kwento ko, kahapon, binalot ko nga po ng shading net yung alaga kong tanim na kamyas. Nung binabalot ko siya, wala akong napansin na bunga. Mga bulaklak pa lang. Tapos ngayong umaga, nung tinanggal ko na yung balot na shading net, para makahinga na siya. Sa totoo lang, kahit na hindi ko na pala siya binalot eh. Nahirapan pa ako. Nahirap ako magbalot kasi ang taas-taas na nung puno. Mag-isa lang ako. Tapos yung pagtatanggal na naman ng tali, nahirapan naman ako. Pagbuka kong ganyan, mga kababayan, yung mga dating bulaklak, bunga na po. Tuwang-tuwa na naman ako, bunga na siya. Mga 3 kumpol na cluster ng bunga. Siguro mga next week, pwede ko na sigurong pitasin. Magluluto ako ng sinaing na tulingan. Yun ang lulutuin ko dyan sa unang ani ko. Actually, may nalaglag na ng isang bunga kanina eh. Yung pinakaunang bunga, laglag eh. So, natutuwa ako dyan sa halaman ko. Pati yung sampalok na binalot ko rin siya eh. So, anyway. Ngayon, ang kwento ko lang, ito nga pong Vice President nating si Sara, na tuwing sunod-sunod na kalamidad, parang wala man lang tayo naririnig na
Namigay ba siya ng ayuda? Yung sumuong man lang ba sa mga lugar ng mga biktima ng bagyo? Hindi kagaya ni Leni Robredo na napaka-busy, talagang tumutulong. Yan, hindi po yan, wala na siya sa posisyon, ha? Wala na sa posisyon, pero talagang tumutulong. Even nung nasa posisyon pa siya, talagang tumutulong siya. Ngayon, kahit wala na siya, hindi na siya yung vice president, nandiyan pa rin siya tumutulong. Ngayon, may nagsabi po dyan na isang viewer ko, kaya niya yan, pakitang tao daw ni Leni. Kasi nga, tatakbong mayor ng Naga, politika niya, ano ba naman? Wala na, alam mo yung ibang tao, wala nang, parang wala kang mapuntahan eh. Yung bang, tumaya ka sa puti, pula. Tumaya ka sa pula, puti. Bakit hindi na lang po i-appreciate yung ginagawang tulong ng tao? Politika man yan o hindi, tumutulong. Kagaya nung isa dyan, yung nakaupo, yung nakaposisyon nga, may budget, laki-laki pa ng budget, pero anong ginagawa? Minsan naman namigay naman daw ng ayuda, pero kakarampot. Kumbaga, disproportionate sa tinatanggap na budget yung inilalabas kaysa doon sa pumapasok. Parang si Leni Robredo nga ang vice president eh. Yun nga nakakapanghinayang, sana si Leni na lang nag-vice president na lang siya eh. Mas maaasahan mo pa ng tulong sa ganyang mga ganyang sitwasyon eh. O si Sara nasaan? Alam mo ito si Sara Duterte, mga kababayan, wala nang ibang ginawa kundi humingi ng pera. Pero, pag hawak na yung pera, hindi naman maipaliwanag kung saan ginagasta. Di ba? Kaya nakakagalit. Nakakadismaya, nakakagalit. Sayang yung pera ng gobyerno na ibinibigay bilang pondo sa social services daw. Di ba? Kaya mga kababayan, hindi ko maintindihan ng ibang tao. Kaninang umaga yung kaibigan ko matagal na kami hindi nagkita. Tapos nagkita kami kanina. Naging usapan namin politika. Hindi ko sukat akal, dati BBM kami. Ngayon gulat ko DDS na pala. Tapos sobrang pagtatanggol. Gustong-gusto niya si Duterte kasi daw matapang, strongman. Kasi anya, kapag ikaw ay nakaupo sa halimbawa mayor kay presidente, kailangan anya kabay na bakal at marunong kang pumatay. Ay, sabi ko, kapag hindi ka anya marunong pumatay, hindi ka tatagal dyan sa posisyon sa politika. Ikaw anya ang papatayin. My goodness. Kung ganyan. Anyway, mga kababayan, yun lang, wala akong ibang maikwento kundi yung kasi kagabi brown out, wala ring signal, kaya hindi ko masubaybayan yung bagyo. Pawala-wala yung signal, yung kuryente, pawala-wala, pati yung signal, pati yung data hindi naman gumagana. Kakainis na data yun. Akala ko kahit na walang internet at kuryente, gagana yung data. Naka-rely din yata sa ng internet. So, anyway, mga kababayan, tinesting ko lang kung ano ang kwan ngayon. Wala naman akong maibang maikwento kundi yung karanasan ko kahapon. So, mamaya mag-abang-abang na ng balita sa kung saang-saang wala kasi akong nasagap dahil nga dun sa ng bagyo, at saka puro tungkol sa bagyo naman yung balita So okay mga kababayan, bukas na lang maghahagilap tayo ng mga issue na mapag-uusapan, okay?
Sige, thank you for watching and see you tomorrow. Peace.